Now, para po sa ating devotion na incorruptible, ibig sabihin, pag nakarating na tayo sa langit or sa perfect world, depende kung paano nyo gustong tawagin yan, no? Ako tinatawag ko yan sa tinatawag ko yan na perfect creation. Na sa muling pagbalik na ating Panginoon Jesucristo, magiging perfect na yung lahat at tayo rin na magkakaroon ng perpektong katawan. Now, yung katawan natin na yun ay incorruptible, meaning hindi na magkakasala. Kaya po sa mga nagtatanong sa akin, magkakasala pa ba tayo sa langit? Kasi sila Adan at Eva, perfect nagkasala. Tayo sa langit, magiging perfect na rin. Magkakasala pa ba tayo? Ang sagot po dyan ay hindi na. Bakit po? Kasi meron tayong incorruptible body. Yung katawan natin ay katulad ng sa Panginoong Jesucristo na kailanman hindi magkakasala. At yung ating salvation o yung ating kaligtasan ay forever secure. Ibig sabihin, kailanman hindi tayo mawawalay sa presensya ng Diyos. Now, yung tanong po natin dito ay, what are the biblical reasons why you should not fear death? Ano yung mga biblical na dahilan para hindi tayo matakot sa kamatayan? Now, dito po sa Bible reading natin, ang daming mga verses dito na isinulat. Yan po yung mga biblical reasons, bakit tayo hindi dapat matakot sa kamatayan. Particularly, sa akin po, yung pinakamalakas yung impact sa akin dito, yung Hebrews chapter 2 verse 14 to 15. Kasi dito mismo sinabi ng Biblia na ang Panginoon Jesucristo ay naparito, sabi dito, ang dahilan po sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay niya inalipin ng takot sa kamatayan. Kasi lahat po ng tao talaga takot sa kamatayan Lahat ng tao takot sa sakit, karamdaman, takot na maaksidente. Pero sabi dito, pinalaya na tayong mga mananampalataya, ay pinalaya na sa takot sa kamatayan. Now, nung nabasa ko to, tapos mineditate ko ng hustos, nawala na rin yung takot ko. Kung sakali alam niyo po, ang pinaka kinakatakutan ko, 3. Mabulag, makulong, kasi gala po ako gusto ko talaga yung nagpupunta ako sa kung saan. At gusto ko nakikita ko yung nature. Kaya dalawa yun mabulag tsaka makulong. Yan ang ayaw na ayaw kong mangyayari sa akin. Ma-deprive ako ng liberty. Tapos mawala yung mata ko, tapos di ko ma-appreciate yung mundo. Di ko makita yung mga tao. Di ko makita yung kausap ko. Tapos pangatlo yung kamatayan. Takot talaga ako rito kasi paano na yung pamilya ko, paano na yung mga taong mahal ko. Pero nung nabasa ko to, pinalaya tayo sa takot sa kamatayan. Nawala rin yung takot ko nung minimeditate ko siya Well, when it comes to my family, naisip ko na yung Diyos naman ay nagmamalasakit sa pamilya ko more than I do. Of course, mahal ko yung mga anak ko, mahal ko yung asawa ko, pero yung Diyos, mas mahal yung asawa at anak ko, and Diyos yung kakalinga sa kanila. So, kung mamatay man ako today, I know God will take care of them. So, wala nang reason para matakot sa kamatayan. Now, sabi ni Apostol Pablo, ito po yung pangalawang dahilan ko kung bakit nawala yung takot ko sa kamatayan. Sabi po ni Apostol Pablo dito sa Philippians chapter 1 verse 21 to 23. Ito po yung kasama sa devotion natin, So sabi niya, I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. So sabi niya, I'm torn. Sa Tagalog po, may pagtatalo sa loob ko. Isipin nyo, nagtatalo sa loob ni Apostol Pablo yung mabuhay o mamatay. May pagtatalo. Sabi ko, anong klase to? Gusto niya nang mamatay? Kasi makakapiling niya ang Panginoong Jesucristo. At the same time, gusto niyang mabuhay para sa pinaglilingkuran niyang iglesia. So naisip ko, habang binabasa ko to, naisip ko, sa perspective ni Apostol Pablo, ang mamatay ay kapakinabangan niya. Pero ang mabuhay ay kapakinabangan ng iglesia na pinaglilingkuran niya. So naisip ko, ganun rin pala sa akin. Kung mabubuhay ako, kapakinabangan niyo ng pamilya ko, kasi may tatay yung mga anak ko, kapakinabangan din yun ng church na pinaglilingkuran ko, hopefully, kapakinabangan ng mga kaibigan ko, mga tao sa paligid ko. Pero pag namatay naman ako, kapakinabangan ko naman yun, kasi makakasama ko ng Panginoong Jesucristo. So sabi ng Apostol Pablo, I'm torn between the two. Gusto kong mamatay, makapiling ang Panginoon. At the same time, gusto kong mabuhay.
makapaglingkod sa inyo, no? So, sa akin yan, unbelievable na may ganyang klaseng tao. Pero I hope tayo lahat may ganitong perspective, may ganitong desire. Yung gusto mo nang makapiling ng Panginoon pero gusto mo pang mabuhay para makapaglingkod. Yung ibang tao kasi ayaw nang mamatay, tapos gustong mabuhay, pero hindi pa para maglingkod, kundi para lang sa kanilang sarili. So, mga ano po yun, lose-lose, no? Ibig sabihin, talo ka na dito sa mundong ito, talo ka pa sa kabilang buhay. Si Apostol Pablo, win-win eh. Nabubuhay siya para maglingkod, kung mamamatay siya, kapakinabangan pa rin niya. So, itong verses na ito sa Philippians 1:21-23, tsaka itong Hebrews 2:14-15, ito yung nagpawi ng takot ko sa kamatayan. Hopefully, for the rest of my life, ganito yung perspective ko, no? Hindi kasi ako nagtitiwala sa laman ko. Yung laman kasi, yung flesh, pabago-bago yan eh. Pero nagtitiwala ako sa Santong Espiritu na He will keep my perspective na ganito for the rest of my life. So, ayun po. Sana po i-meditate po ninyo ito at lahat po tayo mawala ng takot sa kahit anong kinakatakutan natin. Mabulag, makulong, mamatay, maaksidente, tumanda, etc. etc. So, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel at dito sa ating discussion question. Ito po ay nakadesenyo para magbigay ako ng additional insight sa mga devotions natin. At ito po ay exclusive para sa mga members natin na alam ko interesado na meron tayong mga additional insights sa ating mga devotions. Salamat po sa inyong pagsubaybay. I hope marami po kayo natutunan. At ako po gusto kong mabuhay para ipagpatuloy itong ginagawa natin. At hindi ko na makita yung buhay ko na iba pa yung ginagawa, kundi ito. At yun ang makapagturo at mag-share ng salita ng Diyos. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow.